Napansin mo ba na kahit gaano ka katagal matulog pagising mo, pakiramdam mo pagod ka pa rin? Parang bitin ang pahinga? Minsan, kahit kumpleto naman ang oras ng pagtulog mo, pakiramdam mo hirap kang bumangon o kulang na kulang ang enerhiya mo sa buong araw. Ang sakit isipin, hindi ba? Ang dating sigla ay tila unti-unting nawawala. Nahirapan ka nang gawin ang mga simpleng bagay na dati ay madali lang, tulad ng paglilinis ng bahay, paglalaro sa apo, o kahit pagbabasa ng paborito mong libro. Ang pakiramdam na laging pagod ay hindi lang nakakaapekto sa ating pisikal na lakas, kundi pati na rin sa ating kalooban at kakayahang makipag-ugnayan sa ating pamilya at mga kaibigan. Ang akala nating sapat na tulog ay hindi pala sapat para tunay na ma-recharge ang ating katawan at isip. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas din ng parehong problema. Ang totoo, merong mga dahilan kung bakit kahit anong haba ng tulog, pagod pa rin tayo. At ang mas maganda, hindi ito palaging normal na bahagi ng pagtanda. May mga sikreto at simple tayong magagawa para labanan ang pagkapagod na ito at muling makabangon ng may sigla. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 totoong dahilan kung bakit pakiramdam mo lagi kang pagod. At ang mas maganda, ano ang magagawa natin tungkol dito para muling magkaroon ng enerhiya at mas maging masaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Manood hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo at makakatulong ng malaki sa iyo. Tara, simulan na natin ang paghahanap sa mga dahilan kung bakit kahit tulog ka ng tulog, pagod ka pa rin. Ang unang dahilan ay ang kalidad ng iyong pagtulog. Narinig mo na ba ang kasabihang quality over quantity? Ayon po sa mga eksperto, hindi lang basta sapat ang oras na ginugugol natin sa pagtulog, kundi mahalaga rin ang lalim at tuloy-tuloy na daloy ng ating pagtulog. Ibig sabihin, kahit matulog ka pa ng 8 oras o higit pa, kung putol-putol at hindi malalim ang iyong tulog, hindi pa rin lubusang nakakapagpahinga at nakakapag-recharge ang iyong katawan at utak. Mitagalab. Maraming salik ang nakakaapekto sa kalidad ng ating pagtulog. Isa sa mga pinakakaraniwan, lalo na sa ating mga nakatatanda, ay ang sleep apnea. Ito ay isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto ang iyong paghinga habang ikaw ay natutulog. Kadalasang sinasabayan ito ng malakas na paghilik. Ang bawat paghinto ng paghinga ay nagpapagising sa utak kahit hindi mo ito namamalayan na nagreresulta sa hindi tuloy-tuloy na pagtulog. Kung ikaw ay madalas umilik at palaging pagod kahit sapat ang tulog mo, mahalagang kumonsulta sa doktor para masuri kung may sleep apnea ka. May mga simpleng solusyon dito na malaki ang maitutulong sa iyong pagtulog. Isa pa ang karaniwang problema na nakakasira sa kalidad ng tulog ay ang Restless Legs Syndrome o RLS. Ito ay ang hindi mapigil na kagustuhang igalaw ang mga binti, lalo na sa gabi kapag nakahiga ka. Maaring samahan ito ng kakaibang sensasyon tulad ng pangangate, pamamanhid o parang may gumagapang sa mga binti. Dahil sa kagustuhang igalaw ang mga binti, nahihirapan kang makatulog at madalas kang magising. Kaya hindi mo marating ang malalim na bahagi ng tulog na mahalaga sa pagpapahinga. Bukod sa mga ito, mayroon ding mga simpleng bagay sa ating kapaligiran na nakakaapekto sa kalidad ng ating tulog. Halimbawa, ang liwanag at ingay sa silid tulugan. Kung gabi na at nanonood ka pa rin ng TV o nakatutok sa cellphone, ang asul na ilaw mula sa mga screen ay nakakaapekto sa paglabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin upang makatulog. Dapat po, madilim at tahimik ang ating kwarto para mas madaling makatulog at mas malalim ang ating pahinga. Kahit simpleng pag-iwan ng bukas na ilaw sa labas ng kwarto o paggamit ng mainang bumbilya ay maaari nang makasira sa ating sleep cycle. Siguraduhin din na ang temperatura sa iyong kwarto ay komportable, hindi masyadong mainit o masyadong malamig dahil nakakaapekto rin ito
sa iyong pagtulog. Ang pagkain at inumin na ating kinokonsumo bago matulog ay malaki rin ang epekto. Ang kape, tsaa at iba pang inuming may caffeine ay dapat iwasan ilang oras bago matulog. Pati na rin ang alak, bagaman nakakaantok sa simula, ay nakakasira sa malalim na bahagi ng tulog. Mahalaga ring magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising kahit weekend. Sanain ang iyong katawan sa isang tsak na schedule para mas madali itong makapag-adjust at maging mas epektibo ang iyong pagtulog. Kung sinusunod mo ang mga payo na ito, unti-unti mong mapapansin na kahit sa mas maikling tulog ay mas malakas at mas sariwa ka kung gumising. Tandaan, hindi lang basta mahaba ang tulog, kundi malalim at tuloy-tuloy ang kailangan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang dahilan kung bakit kahit matulog ka ng matulog ay pagod ka pa rin, ang kakulangan sa nutrisyon o ang tinatawag nating nutritional deficiencies. Sa ating pagtanda, nagbabago ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng nutrients mula sa pagkain. Minsan din dahil sa pagbabago ng appetite o diet, hindi natin nakukuha ang sapat na bitamina at mineral na kailangan para sa enerhiya. Ang kakulangan sa ilang mahahalagang nutrients ay maaring maging sanhi ng matinding pagkapagod. Isa sa mga pinakakaraniwang kakulangan na nagiging sanhi ng pagkapagod ay ang kakulangan sa iron na nagdudulot ng anemia. Ang iron ay napakahalaga para makagawa ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan, kabilang ng ating mga muscles at utak. Kung kulang ka sa iron, kulang din ang oxygen na nakakarating sa iyong mga cells. Kaya madali kang mapagod, manghina, at minsan ay makaramdam pa ng hilo o hirap huminga. Sa Pilipinas, hindi naman po tayo nagkukulang sa iron-rich foods. Dapat po ay kumain tayo ng atay, karne ng baka o manok, at madidilim na berdeng gulay tulad ng malunggay at kangkong. Ang malunggay na sagana sa ating bansa ay isang superfood na mura at madaling hanapin at napakayaman sa iron. Siguraduhin ding kumain ng pagkaing may vitamin C kasama ng iron-rich foods dahil nakakatulong ang vitamin C sa pagsipsip ng iron ng katawan. Halimbawa, sa bayan ng Calamansi juice ang pagkain ng sinigang na may kangkong. Sunod na mahalaga ay ang vitamin D. Alam niyo po ba na ang kakulangan sa vitamin D ay hindi lang nakakaapekto sa buto kundi sa enerhiya rin? Ang vitamin D ay may malaking papel sa ating immune system at energy levels. Ang pinakamadaling paraan para makakuha ng vitamin D ay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Sige, magpa-araw ng mga 15 to 20 minuto sa umaga bago mag-alas 10 o sa hapon paglampas ng alas 3. Kung hindi ka masyadong nakakalabas, pwede kang kumuha ng vitamin D mula sa matatabang isda tulad ng bangus, sardinas at salmon o sa mga fortified na gatas at juice. Kung mayroon kang severe deficiency, maaaring irekomenda ng doktor ang supplements. Pangatlo, ang vitamin B12. Napakahalaga ng vitamin B12 para sa energy metabolism at sa kalusugan ng ating nerves at red blood cells. Sa ating pagtanda, mas nahihirapan ang ating katawan na sumipsip ng vitamin B12 mula sa pagkain. Ito ay kadalasang matatagpuan sa mga produktong hayop tulad ng karne, isda, itlog at gatas. Kung ikaw ay vegetarian o vegan o may digestive issues, maaaring mas malaki ang tsansa mong magkaroon ng kakulangan sa B12. Kung napapansin mo ang pagkapagod, pamamanhid sa kamay at paa o problema sa memorya, magandang ipasuri mo ito sa iyong doktor. Huwag din nating kalimutan ang magnesium. Ang mineral na ito ay may papel sa higit 300 biochemical reactions sa katawan, kabilang na ang energy production. Kung kulang ka sa magnesium, maaari kang makaramdam na pagkapagod, panghihina na kalamnan o muscle cramps. Mahahanap ang magnesium sa mga dark leafy greens, nuts, seeds, beans at whole grains. Halimbawa, pwede kang magdagdag ng kangkong o pechay sa iyong nilaga o magmeryunda ng mani o kasoy. Ang payo ko sa iyo ay makaroon ng balanced diet na may iba't ibang gulay, prutas, lean protein at whole grains.
Kung palagi kang pagod at may alalahanin ka sa iyong nutrisyon, magandang kumonsulta sa isang doktor o dietitian. Maaari nilang irekomenda ang blood tests para malaman kung meron kang anumang kakulangan at makapagbigay ng tamang payo o supplements kung kinakailangan. Tandaan, ang tamang nutrisyon ay pundasyon ng enerhiya at kalusugan. At ngayon, dumako tayo sa ikatlong dahilan kung bakit ka palaging pagod kahit sapat ang tulog mo. Ang mga malalang kondisyon sa kalusugan o chronic medical conditions. Sa ating pagtanda, mas nagiging susceptible tayo sa iba't ibang sakit at marami sa mga ito ay may sintomas na pagkapagod. Kung napapansin mong persistent ang iyong pagkapagod at hindi nawawala kahit anong pahinga mo, mahalagang ipasuri ito sa doktor para malaman kung may underlying medical condition. Isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon na nagiging sanhi ng matinding pagkapagod ay ang diabetes, lalo na kung hindi kontrolado ang blood sugar level. Kapag mataas ang asukal sa dugo, nahihirapan ang cells na gamitin ang glucose bilang enerhiya, kaya pakiramdam mo lagi kang pagod. Ang pagod ay isa sa mga palatandaan ng diabetes, kasama ang madalas na pag-ihi, pagkauhaw at pagbaba ng timbang. Kung ikaw ay may diabetes, mahalagang sundin ang payo ng iyong doktor tungkol sa gamot, diet at ehersisyo upang makontrol ang iyong blood sugar at mapabuti ang iyong enerhiya. Pangalawa, ang thyroid problems, partikular ang hypothyroidism, kung saan kulang ang thyroid gland sa paggawa ng hormones. Ang thyroid hormones ang nakokontrol sa ating metabolismo. Kaya kapag kulang ang mga ito, bumabagal ang lahat ng proseso sa katawan, kabilang ang energy production. Bukod sa pagkapagod, ang hypothyroidism ay maaaring maging sanhi na pagbigat ng timbang, pagkatuyo ng balat, panunuyo ng buhok at pagiging sensitibo sa lamig. Sa Pilipinas, madalas hindi napapansin ang mga sintomas na ito hanggang sa lumala. Kung mayroon kang mga sintomas na ito, ipatingin sa doktor para sa thyroid function test. May gamot naman para dito na makakatulong para bumalik sa normal ang iyong enerhiya. Pangatlo, ang sakit sa puso. Kahit hindi mo nararamdaman ang sakit sa dibdib, ang pagkapagod ay isa sa mga warning signs ng problema sa puso. Kapag nahihirapan ang puso na mag-pump ng dugo sa katawan, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients ang mga tissues at organs na nagreresulta sa pagkapagod, lalo na pagkatapos ng physical activity. Kung mabilis kang mapagod, hirap huminga o namamaga ang mga paa, kumonsulta ka agad sa doktor. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga sintomas na ito. Pangapat, ang chronic kidney disease. Ang ating mga bato ay may mahalagang papel sa pagsala ng dumi at toxin mula sa dugo. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang mga bato, naiipon ang mga dumi sa katawan na nagdudulot ng pagkapagod at panghihina. Maaari rin magdulot ng anemia ang kidney disease dahil sa epekto nito sa production ng red blood cells. Regular na pagpapacheck up, lalo na kung may history ng diabetes o high blood pressure, ay mahalaga para maagang matukoy ang problema sa bato. Panglima, ang arthritis at iba pang chronic pain conditions. Ang patuloy na pananakit ng kasukasuan o anumang bahagi ng katawan ay nakakaubos ng enerhiya. Bukod sa sakit mismo, ang stress at hirap sa pagtulog na dulot ng pananakit ay nakakadagdag sa pagkapagod. Mahalaga na makahanap ng paraan para ma-manage ang sakit sa tulong ng doktor para mabawasan ang epekto nito sa iyong enerhiya at kalidad ng buhay. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga malalang sakit na maaring maging sanhi ng pagkapagod. Ang punto rito ay huwag balewalain ang persistent na pagkapagod. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Tandaan, ang maagang pagtukoy at paggamot sa mga sakit na ito ay susi sa pagpapanatili ng iyong lakas at sigla. Ngayon na naiintindihan na natin ang papel ng kalidad ng tulog, nutrisyon at mga kondisyon sa kalusugan, dumako naman tayo sa ikaapat na dahilan na kadalasang hindi napapansin. Dumako naman tayo sa ikaapat na dahilan kung bakit ka laging pagod. At ito ay ang side effects ng iyong mga gamot. Habang tayo ay nagkakaedad, karaniwan na ang pag-inom ng iba't ibang gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso o arthritis,
Ngunit ang hindi alam ng marami, ang ilan sa mga gamot na ito ay may epekto sa atin na nagdudulot ng pagkapagod o antok. Mayroong ilang klase ng gamot na kilalang sani ng pagkapagod. Halimbawa, ang mga gamot para sa high blood pressure tulad ng beta blockers o diuretics na nagpapababa ng presyon ng dugo. Kahit na mahalaga ang mga ito para sa iyong puso at ugat, maaari ito mapabagal ng iyong metabolismo at magdulot ng pagkapagod. Ang mga antihistamine, lalo na ang mga dating henerasyon na iniinom para sa allergy, ay kilalang kilala sa epekto nilang nakakaantok. Kaya kahit gising ka, pakiramdam mo ay inaantok ka o wala kang gana. Pati na rin ang ilang antidepressants at anti-anxiety medications ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod, lalo na sa simula ng pag-inom o kapag ina-adjust pa ang dosage. Ginagamit ang mga ito para mapabuti ang mood, pero sa ilang individual, maaari silang magdulot ng side effect na pagkapagod. Kahit pa ang over-the-counter na gamot sa sakit o flu, lalo na yung may kasamang pampatulog, ay maaaring magpahaba ng epekto ng antok na ramdam mo kahit kinabukasan na. Pinakamahalaga rito ay makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Huwag kang magatubiling itanong sa kanila kung ang pagkapagod na nararamdaman mo ay posibleng epekto ng iyong mga iniinom na gamot. Maaring may paraan para i-adjust ang dosage, palitan ang gamot sa iba na walang ganong side effect, o baguhin ang oras ng pag-inom para hindi ito makaapekto sa iyong pang-araw-araw na enerhiya. Huwag na huwag mong ititigil ang pag-inom ng gamot ng walang payo ng doktor dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa iyong kalusugan. Ang layunin ay makahanap ng balanse kung saan nakokontrol ang iyong kondisyon nang hindi nakokompromiso ang iyong kalidad ng buhay dahil sa pagkapagod. Ngayon, puntahan naman natin ang ikalimang dahilan kung bakit tayo laging pagod at ito ay ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Mukhang kabalintunaan, hindi ba? Akala natin kung pagod tayo, mas maganda kung magpapahinga na lang tayo. Pero ang totoo, ang sobrang pagpapahinga at kakulangan sa galaw ay nagdudulot pa ng mas matinding pagkapagod. Ang ating katawan ay disenyo para gumalaw at kapag hindi natin ito ginagamit, humihina ang ating mga kalamnan, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at nagiging mas mababa ang ating energy production. Kapag hindi ka aktibo, bumababa ang iyong cardiovascular fitness. Ibig sabihin, mas nahihirapan ang iyong puso at baga na mabigay ng oxygen sa iyong mga kalamnan. Kaya kahit simpleng gawain tulad ng paglalakad sa banyo o pagtayo ay nakakapagod na. Bukod pa rito, ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa paggawa ng mitochondria sa ating cells na siyang energy factories ng ating katawan. Kapag mas marami kang mitochondria, mas maganda ang kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng enerhiya. Alam ko minsan, ang pag-iisip pa lang na mag-ehersisyo nakakapagod na, lalo na kung matagal ka nang hindi aktibo. Pero ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng matinding pag-ehersisyo para maramdaman ang benepisyo. Magsimula ka sa maliliit na hakbang. Halimbawa, maglakad-lakad lang sa loob ng bahay ng 10-15 minuto. Kung may bakuran ka, subukan mong magtanim ng gulay o halaman. Ang pag-ahardin ay isa sa mga pinakamagandang forma ng ehersisyo para sa mga nakatatanda dahil nakakapagunat ito ng kalamnan at nakakapag-exercise ng hindi masyadong napapagod ang katawan. Maaari ka ring gumawa ng simpleng pagunat o stretching exercises habang nanonood ng TV. Merong mga videos online na libre at dinisenyo para sa mga nakatatanda na pwede mong sundan. Ang Tai Chi o yoga ay maganda ring opsyon dahil nakakatulong ito sa balanse, flexibility at stress reduction na lahat ay may positibong epekto sa iyong energy level. Ang regular na paggalaw ay hindi lang nakakapagpataas ng enerhiya, kundi nakakatulong din ito sa mas mahusay na pagtulog sa gabi, pagpapabuti ng mood at pagbaba ng stress. Tandaan, ang mahalaga ay ang consistency. Kung sa simula ay 10 minuto lang ang kaya mo, okay lang yun. Unti-unti mo itong dagdagan habang lumalakas ang iyong katawan. Ang bawat hakbang ay isang investment sa iyong enerhiya at kalusugan. Huwag mong isipin na kailangan mo maging atleta, kailangan mo lang na maging aktibo.
Ngayon, dumako naman tayo sa ika-6 na dahilan kung bakit tayo laging pagod at ito ay ang dehydration. Madalas itong binabalewala pero ang kakulangan sa sapat na tubig sa katawan ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkapagod. Hindi lang basta pagkauhaw ang sintomas ng dehydration. Ang pagkapagod, panghihina, pananakit ng ulo at pagkahilo ay maaari ring maging senyales na kulang ka sa tubig. Ang tubig ay napakahalaga sa halos lahat ng proseso sa ating katawan. Ito ang nagdadala ng nutrients sa ating cells, nagre-regulate ng temperatura ng katawan at tumutulong sa pag-alis ng dumi at toxin. Kapag kulang ka sa tubig, bungabagal ang lahat ng proseso na ito. Ang iyong puso ay kailangan magtrabaho ng mas matindi para mag-pump ng dugo at ang oxygen at nutrients ay mas nahihirapan makarating sa iyong mga muscles at organs. Ang resulta, pakiramdam mo ay hirap na hirap ka at pagod na pagod. Sa ating pagtanda, mas madali tayong ma-dehydrate dahil nababawasan ang sensasyon ng pagkauhaw. Hindi na tayo kasing uhaw ng dati kahit kulang ng tubig sa ating katawan. Kaya mahalaga na hindi natin hintayin na makaramdam tayo ng uhaw bago uminom. Sa Pilipinas, kung saan mainit ang panahon, mas madali tayong mawalan ng tubig dahil sa pawis. Ang simpleng solusyon dito ay uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Ang karaniwang rekomendasyon ay 8 baso ng tubig, pero maaring mas marami pa kung mainit ang panahon o kung aktibo ka. Magandang ugali na maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng iyong kama o magdala ng bote ng tubig saan ka man magpunta para lagi kang may paalala na uminom. Kung nahihirapan kang uminom ng plain water, maaari kang maglagay ng iwang prutas tulad ng kalamansi, pipino o mint leaves para magkaroon ito ng kaunting lasa. Makakatulong din ang pagkain ng prutas at gulay na may mataas na water content tulad ng pakwan, pipino at kamatis. Iwasan ang labis na pag-inom ng kape, tsaa at mga inuming may asukal dahil ang mga ito ay maaari maging sign ng dehydration, hindi hydration. Tandaan, ang pagpapanatili ng sapat na hydration ay isang simple, ngunit napakahalagang hakbang para labanan ang pagkapagod at mapanatili ang iyong sigla. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikapitong dahilan na madalas natin balewalain, ang ating mental na kalusugan. Ngayon, dumako na tayo sa ikapitong dahilan kung bakit tayo laging pagod. At ito ay ang epekto ng ating mental na kalusugan, particular ang stress, depression at anxiety. Alam niyo po, ang pagkapagod ay hindi lang laging physical. Napakalaki ng epekto ng ating isip at emotion sa ating energy levels. Kapag tayo ay nasa ilalim ng matinding stress, nalulungkot o nababalisa, naubos ang ating energy kahit wala tayong ginagawa. Ang stress halimbawa ay nagtitrigger ng fight or flight response sa ating katawan. Naglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline na nagpapataas ng ating alertness. Sa short term, okay lang ito. Pero kung matagal kang nasa ilalim ng stress, nauubos ang reserba ng enerhiya ng iyong katawan. Para kang nakikipaglaban o tumatakbo sa lahat ng oras kahit sa isip mo lang. Ang talamak na stress ay nakakasira rin sa pagtulog. Kaya kahit gusto mong magpahinga, nahihirapan ka dahil sa dami ng iniisip. Maaring kasama rito ang alalahanin sa pamilya, pinansyal o kalusugan. Ang depression ay isa rin sa mga pangunahing sani ng matinding pagkapagod. Hindi lang ito basta pagkalungkot. Ito ay isang seryosong kondisyon sa kalusugan na nakakaapekto sa paraan ng iyong pag-iisip, pakiramdam at paggawa. Ang pagkapagod o kawalan ng enerhiya ay isa sa mga pangunahing sintomas ng depression. Maaari ka rin mawalan ng interes sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan, magkaroon ng problema sa pagtulog, sobrang tulog o hirap matulog, pagbabago sa appetite, at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa o halaga. Mahalagang tandaan na ang depression ay hindi kahinaan at hindi mo ito kailangang lampasan ng mag-isa. Sa kultura natin mga Pilipino, minsan ay nahihirapan tayong magsalita tungkol sa ating nararamdaman. Pero mahalagang humingi ng tulong kung kailangan. Ang anxiety o labis na pag-aalala ay nakakabos din ng enerhiya. Kapag palagi kang nag-iisip ng mga negatibong bagay o nag-aalala sa hinaharap, patuloy na gumagana ang iyong utak na nagre-resulta sa mental na pagkapagod. Parang may mental treadmill na patuloy na umaandar sa iyong isip.
Maaaring magdulot din ito ng pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo, paninigas ng kalamnan at palpitations na lalong nakakadagdag sa pagkapagod. Ano ang magagawa natin para labanan ang mental na pagkapagod? Una, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o kapitbahay tungkol sa iyong nararamdaman ay makakatulong. Sa atin, napakahalaga ng samahan at suporta ng pamilya. Sumali sa mga community activities, magboluntaryo o makipagbanding sa mga kapwa nakatatanda sa simbahan o Senior Citizens Association. Ang social connection ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at nakakabawas ng pakiramdam ng pag-iisa. Pangalawa, maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Maaring ito ay pababasa paghaharden, pakikinig sa musika, pagpipinta o paglalaro ng board games sa mga apo. Ang mga simpleng libangan na ito ay nakakatulong sa pagpaparelax ng isip at nakakapagpabalik ng enerhiya. Pangatlo, matuto ng coping mechanisms para sa stress. Maaring ito ay meditation, deep breathing exercises o simpleng paglalakad sa labas para lumanghap ng sariwang hangin. Kung sa tingin mo ay malala ng iyong pagkalungkot o pagkabalisa at nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay, huwag mag-atubiling humiin ng propesyonal na tulong. May mga therapist o psychiatrist na makakatulong sa iyo. Tandaan, ang pag-aalaga sa iyong mental na kalusugan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa iyong pisikal na kalusugan. At sa uli ay kawalong dahilan kung bakit tayo laging pagod at ito ay ang ating diet o uri ng pagkain. Ito ay may malaking kaugnayan sa nutritional deficiencies na napag-usapan natin kanina. Pero nakatuon ito sa pangkalahatang epekto ng ating kinakain sa ating enerhiya. Kung puro processed foods, matatamis at fatty foods ang iyong kinakain, hindi ka makakakuha ng sustainable na enerhiya. Bagkus, maaari pa itong magdulot ng energy crashes o biglang pagbagsak ng enerhiya. Kapag kumakain tayo ng mga pagkaing may mataas na asukal at refined carbohydrates tulad ng puting tinapay, soft drinks o matatamis na kakanin, mabilis na tumataas ang blood sugar. Naglalabas ang katawan ng maraming insulin para ibaba ito na nagreresulta sa biglang pagbaba ng blood sugar na tinatawag na sugar crash. Ang pakiramdam mo ay parang naubusan ka ng baterya, antok na antok at pagod na pagod. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa matatamis na panghimagas at inumin na dapat nating limitahan. Ang mga processed foods na puno ng artificial ingredients, preservatives at unhealthy fats ay kulang sa sustansya. Hindi nito kayang bigyan ng sapat na fuel ang iyong katawan para gumana ng maayos. Ang mga pagkain ito ay mahirap din digest na maaaring manpabagal sa iyong metabolismo at makapagdulot ng pakiramdam ng kabusugan at pagkaantok. Para labanan ang pagkapagod na dulot ng masamang diet, kailangan nating bumalik sa mga simple at natural na pagkain. Ito ang mga dapat nating kainin para sa sustained energy. Una, whole grains. Sa halip na puting kanin, subukan mo kumain ng brown rice o red rice. Mas mayaman nito sa fiber na nakakatulong sa pagpapabaga ng paglabas ng glucose sa dugo, kaya mas stable ang iyong energy level. Ang oatmeal at whole wheat bread ay maganda ring alternatibo. Pangalawa, lean protein. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuo at pag-aayos ng muscles at nakakatulong din ito para mas matagal kang busog at mas stable ang iyong blood sugar. Pumili ng isda tulad ng bangus, tilapia o galunggong, manok, walang balat, itlog at beans. Ang munggo ay isang napakagandang source ng protein at fiber. Pangatlo, prutas at gulay. Puno ito ng bitamina, mineral at antioxidants na mahalaga para sa overall health at energy production. Kumain ng iba't ibang kulay ng gulay at prutas. Sa Pilipinas, marami tayong available na prutas at gulay tulad ng malunggay, kangkong, saging, mangga at papaya. Ang mga ito ay nakakatulong sa digestion at nagbibigay ng natural na enerhiya. Pang-apat,
Healthy fats. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang healthy fats mula sa avocado, nuts, seeds at olive oil ay mahalaga para sa brain function at energy production. Ngunit kainin ng may moderation. Ang pagbabago sa diet ay hindi kailangang maging biglaan. Magsimula sa maliliit na pagbabago. Halimbawa, bawasan ang soft drinks at palitan ng tubig. Sa halip na matamis na merienda, kumain ng prutas. Unti-unti mo mapapansin ang pagkakaiba sa iyong enerhiya at pakiramdam. Tandaan ang pagkain ay ang fuel ng ating katawan, kaya piliin ang fuel na magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na performance at sigla. Ayan po, narating na natin ang 8 totoong dahilan kung bakit pakiramdam mo lagi kang pagod kahit sapat ang iyong tulog. Nakita natin na ang pagkapagod ay hindi lang simpleng kakulangan sa tulog. Maaaring may kinalaman nito sa kalidad ng ating pagtulog, sa nutrisyon, sa gamot na iniinom, sa galaw ng ating katawan, sa sapat na tubig, sa ating isip at sa ating kinakain. Bawat isa sa mga dahilan na ito ay may papel sa ating energy level at ang mabuting balita ay mayroon tayong magagawa sa bawat isa sa kanila. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Magsimula sa 1 o 2 bagay na sa tingin mo ay pinakamalaking pagbabago ang idudulot. Halimbawa, simulan mong ayusin ang iyong oras ng pagtulog at siguraduhin na tahimik at madilim ang iyong kwarto. O kaya, dagdagan ang iyong pag-inom ng tubig at bawasan ang matatamis na inumin. Maaari mo rin dagdagan ang gulay at prutas sa iyong bawat pagkain. Ang bawat maliit na hakbang ay nagdadagdag sa iyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Tandaan, maliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain ay malaki ang magagawa sa iyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Normal na dumaan sa mga hamon ng pagtanda, pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating tanggapin ang pagkapagod bilang normal na bahagi ng ating buhay. May kapangyarihan tayong baguhin ang ating kalagayan at muling magkaroon ng enerhiya para tamasahin ang bawat araw. Ang pagkapagod na nararamdaman mo ay maaring isang senyales na kailangan mong bigyan ng higit na pansin ang iyong sarili. Ibigay mo sa iyong katawan at isip ang pangangalaga na nararapat sa kanila. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Naranasan mo na ba ang isa sa mga dahilan na ito? O mayroong kang sariling tip para lumaban sa pagkapagod na gustong mong ibahagi sa iba? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba pa nating mga kababayan. Napakahalaga ng pagtutulungan at pagbabahagi ng kaalaman lalo na sa ating komunidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at marami kang natutunan, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon para sa ating kalusugan at kagalingan. Ang iyong suporta ay malaking tulong para mas marami pa tayong matulungan. Sana ay patuloy kang maging inspirasyon para sa iba at mamuhay ng pinakamabuti sa bawat edad. Hanggang sa muli!